Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayo re-react na video dito. Ito ay pinapa-debunk sa atin ano. Actually, dalawang subscribers natin ang nagpasa sa akin ng video na to. Ang nandito lang na nakita ko si Romel Arellano. Ayan o, tinag sa akin. Romel Arellano, shout out, shout out, shout out. So ito yung video na pinapa-debunk sa atin. Panoorin nga natin to mga men. So, pinatranslate ko to kay Ma'am Lenny. Hindi naman, waray daw yung language. Nilipat niya kay Sir GC. Ang sabi sa caption na wala daw yung tao. So, panoorin nga natin to since wala naman sigurong ano to. Buuin natin yung video. Panoorin natin. Iya, bago dyan, dyan. Babawa, aday. Iba-vlog naman iba, yun. Ayaw, diri ako, ayaw. Dyan, dulu. I-vlog yun. Kaya ang tagabi. Mag-uwi na. Kaya nagkasakay, ano ito, kuhan. Wala pa. Vlog dalo, day, ito, day. Nawala, no? Ano, nawara ba? Parang inanawara na. To be fair, ano, kinabahan ako doon or kinilabutan ako, nagka-goosebump ako. Or ika nga ni Sir J. Costura, goosebumps ako. Hindi, nagka-goosebumps ako sa, yun nung una napanood ko to. Then, kaya nga, dapat kahapon ko pa to i-release tong reaction video ko na to eh. Diba? Iya, bago Alam mo nga naman, pero nag-research ako, pinilit ko talaga ma-debunk. Pinilit ko ma-debunk. Panoorin nga uli natin. Aday. Iba-vlog naman iba, yun. Ayaw, diri ako, ayaw. Dyan, dulu. I-vlog yun. Kaya ang tagabi. Mag-uwi na. Kaya nagkasakay, ano ito, kuhan. Wala pa. So, bumaba yung tao, then naglalakad. Dalo, day, ito, day. Unti-unti siya nawawala, ano? Shit, nawala. 'Di ba? Nung una, natatakot ako or kinikilabutan ako. Pero nung nalaman ko yung explanation behind, ang tanong, edited ba yung video? Hindi siya edited. Totoo siya. However, 'di ba? Ang bilis natin matatapos na ito, men ah. Sige, kahit 10-minute video lang, okay na, no? Kasi sanay akong gumagawa ng 30 minutes na video or hahanap na lang ako ng ibang issue pa para maidugsong dito. Pero kung if ever nawala na, di ito lang. 'Di ba? So nakikita nyo dito, nawala siya, ano? Vlog dalo, day, ito, day. Hindi siya edited. May tinatawag kasi na ano eh, na compression glitch eh. Kasi itong camera na ginagamit nila ay CCTV, 'di ba? Dinesign talaga 'yan para mabilisan na ano. Pagpaliwanagin nga natin yung ano, yung expert, 'di ba? May nakita akong video sa YouTube, no? So, ang title ang channel ay Corridor Crew. So, may same scenario din dito na papanoorin natin. Panoorin natin explanation niya, ano? Nawala din, ano? Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec. Di ba? Napapanood mo dito na parang may ghosting din na nangyayari. Yung parang may trail siya. Same ng qualities na itong nasa na ba yun? Same ng quality ng pagkawala nito.
nitong tao dito. Ano ba yung tao? Ayan o, di ba? May trail siya na parang usok na ano, tapos biglang nawala. Di ba? Ngayon, pakinggan natin explanation ng corridor crew kung ano yung masasabi nila dito sa video na to. Kasi bago mag-start yung video, meron nang naaaninagan dito na ano na something na parang may smoky din dito sa part na to. Ito mo. Di ba? Meron ng ano doon. Ngayon, may dadaan na ba nawala. Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture. And you just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So like the house, the tree, everything around here is not moving. It's basically just a still picture that's been told to just stay on frame for as long as possible. And so as this person gets close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. Because it's dark and you just have one tiny little moving thing on screen, it could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe basically to add new data to it or to add new data to that block. Di ba? Na masyadong technical yung explanation pero nagigets ko ng konti. Di ba? Itatry ko pero kung medyo mali yung pagkaintindi ko, tulungan nyo ako mag-explain at ipipin ko yung may pinakamagandang translation ng sinabi kasi hindi naman ako talaga savvy sa ano eh. Ang pagkakaintindi ko mga kababayan ko, yung sinabi ni Sir dito. Ulitin natin This picture until I tell you that something not updating parts of the image as a person. So, wait lang Ulitin natin. Medyo nakukuha ko yung ibig niyo sabihin Pero wala akong masyadong knowledge para ma-explain sa inyo na maayos. Pero hanggat kakayanin ko, i-explain ko sa inyo na maayos. Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture. And you just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So like the house, the tree, everything around here is not moving. It's basically just a still picture that's been told to just stay on frame for as long as possible. And so as this person gets close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. Because it's dark and you just have one tiny little moving thing on screen, it could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe basically to add new data to it or to add new data to that block. So, ito yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong Yung mga mga tech savvy. 'Di ba? Dito balik tayo dito sa video na 'to. Tandaan niyo mga kababayan ko, itong itong footage na 'to ay galing sa CCTV. 'Di ba? Ang CCTV kasi naka-design 'yan para mag-capture ng ng matagal. 'Di ba? Since dark at matagal pa, ito hango ito dun sa explanation ng expert paalisin natin 'to. Since matagal na nakababad yung CCTV. At may may hard drive 'yan, 'di ba? May storage 'yan para ma-save yung yung data na nakaka-capture niya. Ang pinaka function niya, hindi naman pinaka-function, isa sa mga function niya, maka-capture ng data at the same time, makompress yung video para mas marami kang data na makapture. Confusing ba sa inyo? 'Di ba? Kasi hindi naman siya ordinaryong camera Nakatulad ng cellphone, pagka inano mo yung cellphone kasi, high quality yung video. Obviously, hindi naman high quality yung video natin dito.
High quality kasi ang video ng cellphone eh. So kung ano yung mga bagong data na pumapasok sa harap niya, ay ina-update ng cellphone from time to time. Yung frame na nakukuha. Sa CCTV kasi, gusto niya kasing makatipid ng space hanggat maaari. So kapag ang kinukunan mo ay isang lugar na matagal na wala naman nangyayari. Wait lang ha. Look, dito, te. Pawawalain ko muna tong ano. Diba? Dito sa part na to, I'm so sure, may pagkakataon kasi 3 oras na nakatutok yung CCTV, wala naman dumadaan. Ito lang ang nakukuha niya. Yung part na yan, ganyan lang siya. 3 oras kasi wala naman dumadaan eh. Para daw makasave ng makasave ng data or ng space, ng storage space ang CCTV. Pag wala naman daw nangyayari, still photo lang ang i-display ng CCTV. Until such time na may mangyayari na. Katulad nito, may dumaan na truck so magbabago na yung since hindi na siya yung dating kinukunan niya. Kailangan niya nang maging active uli. Nagigets nyo? Kailangan na maging active uli ng camera kasi may malaking pagbabago na doon sa frame eh. 'Di ba? Iya, bago Alam mo, since nakikita niyo yung truck na yan, lalo na ganyang kalaki, no? Imposibleng hindi baguhin ng CCTV yung data na nasisip-sip niya. So ito, kailangan makapture talaga na ito. Iba-vlog naman iba. Yun. Ayaw, diri up, ayaw. Don't look. I-vlog yun. Saan siya? Makikita mo talaga yan. Kasi nga, ngayon, aalis yung truck, Pag alis ng truck kasi, ang iisipin kasi ng CCTV, same picture na naman yung kukunan niya. So, ang gagawin ng CCTV, magko-compensate siya para makasave ng space. Ipapalit niya na naman yung picture. Picture lang, still picture lang eh. Na same niya na kinukuha na walang nangyayari. Since madilim kasi, 'di ba? Since madilim, nag-i-struggle yung camera na kunin na ito ay bagong data na. Itong nakukunan niya na to. So kung makikita nyo dito, nawawala-wala siya kasi nga pinipilit pa rin ng CCTV na kasi since wala naman masyadong nangyayari. Yung usual na nakukunan niya lang yung ipapakita niya. Kasi napaka-minor kasi nito eh. Madilim yung daan, naka-night vision nga yung camera, madilim yung daan at napakaliit nito para pag-aksayahan ng panahon ng CCTV na i-load sa kanya na bagong data. Mahirap na, nag-i-struggle ako mag-explain pero nakukuha ko yung sinabi ng expert eh. 'Di ba? So ito, glitch ito ng codec. Dito, te. Kasi ang trabaho ng codec, mag-compress ng video para mas marami kang ma-record dun sa storage na nakukunan mo. So ang resulta ito, mini-maintain ng CCTV yung dati niya nakunan. Kasi ito, napaka-minor lang to eh. Kaya pansinin nyo, yung mga CCTV, bihira lang makakuha yan ng kulisap. Kasi sobrang liit na nun para idagdag na naman sa data ng CCTV. Diba? Yung mga dating CCTV na nakaka-capture ng kulisap, maliban na lang kung tinakpan mismo ng langaw or insekto yung lens ng camera, sobrang laki na ng pagbabago nun kasi. Pero kung may lumilipad na langaw dyan, hindi nakaka-capture ng CCTV yun kasi napakaliit na nun para bagong data ang ipasok niya sa storage niya. Nagigets nyo na? Since ito, medyo malaki siya pero hindi siya ganun kalaki para i-consider ng CCTV na ito ay bagong data. Kaya nag-i-struggle siya na ilalagay ko pa ba sa footage to or hindi na. 'Di ba? Pero yung truck sobrang laki ng pagbabago sa data nun. Kailangan talagang i-record ng CCTV yun. Ito kasi
Naglalakad lang na tao yan. Tapos madilim pa. 'Di ba? Ang resulta niyan, i-compensate na lang ng CCTV na kasi digital to hindi naman ito tape eh. Kung tape yan, frame by frame kukunan talaga yan. Tandaan nyo, may nagpa-process kasi sa image ng CCTV. 'Di ba? Ang layunin ng CCTV, makapture yung major na nangyayari at the same time, makatipid ng space. Nakuha nyo na? Nakuha nyo na yung ano? Mahirap kasi explain kasi wala naman akong alam sa sa video editing o kung paano nagwo-work yan eh. Pero partially kasi na-explain sa akin at naunawaan ko yung nangyayari. Pero kung sino man diyan, alam ko may mga subscribers ako na magagaling sa ganyan eh. Yung nagturo sa akin na mag setup ng OBS ko. Baka mas may explain mo ito ng sa level namin. Kasi wala, hindi ko talaga ma-explain naman. Pero nagigets ko. I hope na gets nyo rin Sige nga, uulitin ko to yung explanation niya. Baka makapag-provide. Ipipin ko po sa comment section. Baka mas maganda yung explanation nyo kaysa sa akin. Ako nagigets ko to. Nagigets ko to pero hindi ko lang talaga Parang ganito rin yung nangyayari dito Doon sa sinundan niyang video. Yan Solid, but the person who's moving Nangyayari din yan katulad nito is basically just turning into a big motion blur as they keep going across. The reason he's disappearing over there is because the only reason he's being illuminated is because the camera itself is pushing out infrared light into the space for it to pick up, for the sensor itself to detect. And once you start getting that far away, you're leaving that natural area of where the infrared light is. Because look how bright everything is. Diba? Nangyayari talaga yan. Camera glitch. Kaya lang nag-struggle lang talaga akong mag-explain para kasi hindi ko forte to Ngayon, pakinggan nyo uli ha at kayo na yung Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture, and you just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So like the house, the tree, everything around here is not moving. It's basically just a still picture that's been told to just stay on frame for as long as possible. And so as this person gets close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. Because it's dark and you just have one tiny little moving thing on screen, it could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe basically to add new data to it or to add new data to that block. So gets nyo na? Compression issue yung compression glitch yung sagot. Hindi siya paranormal. I'm so sorry po sa mga naniwala. So yan lang pa muna. Maraming salamat. Bye-bye. Oy, naka 18 minutes din